Okay, magandang umagang muli sa inyong lahat. At natural naman tayo muli. Kung inyo pong naalala ang ating aral naman nakaraan, no? Natin pong sinisiris ang patungkol sa mga hiwaga ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Na kung saan binasa natin ito sa Job, Kabanatang 11, Talatang 7. At nagtanong tayo, ano ba ang Diyos? At sinagot tayo, ang Diyos ang lumikha ng lahat. Amen? At sinabi nga sa aklat ng Jeremiah, ang lahat ay sama-samang mananalangin o nananalangin. Ikaw lamang, Yahweh, ang Panginoon. Amen? So dito sa ikalawang part ng ating pagbasa, no, dito naman ay ang tao at si Satanas. Sabi rito, ang Diyos ay may mahalagang dahilan sa paglikha ng tao, lalaki at baba. At siya ay mayroong kahangahangang plano at layunin para sa kanila sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hangad niya na magkaroon ng nilikhang katulad niya sa isip, puso, upang magkaroon ng bahagi ng kanyang buhay. Lahat ng siya at lahat ng ginawa niya nakasama niyang namamahala sa kalangitan at sa lupa bilang mga anak. Kaya nilikha niya ang tao sa kanyang larawan. Lucifer. Sino si Lucifer? Ang Diyos ay lumikha ng maraming kahangahangang bagay bago niya nilikha ang kalangitan at ang lupa. Kasama sa mga ito ang mga anghel. Espiritong nilalang ng layunin ay tumupad sa kalooban ng Diyos. Ang mga nanilang na ito naghahatid ng dakilang pagsamba sa Diyos at patuloy siyang pinaglilingkuran. Mula sa Pahayag, Kabanatang 5, Talatang 11 hanggang 14. Gayunpaman, noong si Lucifer, isa sa mga dakila at pangunahing anghel, ay maunawaan tungkol sa plano ng Diyos na likhain ang tao. Naging magsiksya laban sa Diyos. Hinangad niya ang kaanyuang binalak ng Diyos para sa kanyang bagong nilalang, ang tao. Hinangad niyang mapamahalaan ang lahat ng nilikha mula sa trono ng Diyos sa kalangitan. Nung maghimagsik si Lucifer, pinalaya siya ng Diyos sa kalangitan, kasama ang ikatlong bahagi ng mga anghel na sumama sa kanyang paghihimagsik. At ito ay ating makikita sa Pahayag, Kabanatang 12, Talatang 4. Ikaw ay nahulog mula sa langit. Tala sa umaga, Lucifer, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa kalangitan. Sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, itatayo ko ang aking luklukan. Uupo ako sa ibabaw ng bundok, sa hilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Tingnan nyo ang paano ni Satanas, no? Grabe. Malupit si Satanas, gusto niya talagang mangibabaw ang kanyang kapangyarihan sa Diyos. Gusto niyang mahigitan, no? Kaya nga sabi rito, si Lucifer itinapon sa daigdig, kung saan siya ngayon ay kilalang si Satanas o ang Diablo. Hiwalay sa kalwalatian ng malilikha. Taglay, manilikhang Diyos na walang kagandahan at ang ningning na dati niyang taglay. Ezekiel 28, Talatang 11 hanggang 17. At naging kasamaan at puno ng kadiliman ang mga anghel na babagsak na kasama niya ay nawalan din ng kanilang kalwalhatian at naging masasamang espiritu na lumalaganap sa buong mundo. Nakalilikha pa lamang ng Diyos. Ngunit ang maruming hangarin ni Satanas ay hindi nagbago at siya ay nagpanibagong balak
na pagtangkaan at lagpasan ang trono ng Diyos. Binalingan niya ang tao at nilikha ng Diyos. Amen? Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. So, thank you mga kapatid muli sa aral ng salita ng Diyos. Nawa ito po ay ating makita, ito po ay ating maranasan na kung bakit merong Diablo, na kung bakit merong Satanas. Dahil sa paglapastangan niya sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. God bless us all. See you next